Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Happy Fiesta po. Happy Fiesta. Ngayon po ay ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang ating mahal na patron. Ipanalangin natin na katulad niya, tayo rin makapagbata, makapagbuhat, makayakap sa krus na ating mga pasanin, upang ang buhay na walang hanggan ay ating makamtan sa huling sandali ng ating buhay. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Isama natin sa natatanging intensyon ang lahat ng naapektuhan ng kasalukuyang pag-ulan. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay bumubuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay nagliligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang pag-ibig na sa amin ay gumagabay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nilulungkaya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuli ka namin, Sasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng Ama, maawa ka sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupat akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Jeremias. Sinabi ni Yahweh, huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya, ni nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako, si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. O Diyos, ikaw ang aking kasiyahan. O Diyos, ikaw ang aking kasiyahan. Ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay. O Diyos, ikaw ang aking kasiyahan. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. O Diyos, ikaw ang aking kasiyahan. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aking kasiyahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutay patay na para sa akin, at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumakanila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Hallelujah, hallelujah,
Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat na naririto at nakikiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ni Padre Pio, gayon din sa mga patuloy na nakasumusubaybay sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 ang Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Taas po ang kamay ng nagmamahal kay Padre Pio. Mukhang lahat. Oh. Yung mga nagmamahal naman kay Kristo, dumami, nadagdagan ng 2. Kung mahal mo si Kristo at mahal mo si Padre Pio, dapat mahal mo ang paghihirap. Dapat mahal mo ang krus. Alam niyo, nakakatuwa dito sa atin sa pambansang dambana, dumadasal kay Kristo, humahaplos kay Padre Pio at ang hiling, Panginoon, Padre Pio, alisin niyo po ang aking mga krus sa buhay. Tatawanan tayo ni Kristo at ni Padre Pio dahil mali ang ating dasal. Kung aalisin mo ang krus sa buhay at yun ang iyong panalangin, tapos lalapit ka kay Padre Pio na ang buong buhay ay pagpapasa ng krus, at lalapit ka kay Kristo na ang krus ang kanyang niyakap sa kanyang buhay para tayo maligtas, ay bakit mo gustong umalis sa paghihirap? Nakakatuwang isiping gusto nating maalis ang ating paghihirap, pero lumalapit tayo sa mga tao na sila'y yumakap sa paghihirap. Kaya kung may krus ka at kung may pasanin ka ngayon, ipagpasalamat mo. Iyan ang pinakamalapit na karanasan ni Kristo at ni Padre Pio. Sa palagay po ba ninyo, ay tuwang-tuwa si Padre Pio yung siya may mga sariwang sugat ng 50 taon? Ay yung ikay magkasugat sa iyong henlilit, ikay iyak na, payaga ka na lagi, hindi ka mapakali. Ay yung sariwang iyong sugat sa iyong mga kamay,
sa tagiliran at sa iyong mga paa? Sa palagay niyo, tuwang-tuwa si Padre Pio? Hindi. At 50 taon niyang binata ang mga sugat na iyon. Si Kristo, sa palagay niyo, tuwang-tuwa siyang nagpusa ng krus? Sa palagay niyo, tuwang-tuwa siya, tawa siya ng tawa habang ipinapako sa krus? Hindi. Dahil sa paghihirap na mayroon tayo, mas nahuhubog tayo para maging mabuting tao. Kapag ka naghihirap ka, lumalalim ka sa pagtitiwala. Kapag ka may mga pasanin ka, natututo kang magdasal. Kapag ka may mga pinagdadaanan ka, lagi kang lumalapit kay Kristo. Kapag ka may sakit ka, lagi kang tumatakbo sa alam mong tutulong sa iyo. Kaya ang mga paghihirap at ang mga krus sa buhay, huhubog sa ating pagkatao upang tayo ay maging banal. Ay marami tayong krus sa buhay. Sakit, sama ng loob, galit. Idagdag mo pa ang magkakaibang mukha ng... Ang krus po ay hindi yung krus na yun laang ha. Ngayon ay napakarami ng mukha ng krus. Krus ng mga kurap at tiwaling mga nasa pamahalaan, di ka? Naging nakakaiyamot. Oh. Krus ng iyong chismos ang kapitbahay. Mukha ng krus ng iyong pakialamerang biyanan. Mukha ng krus ng iyong mga pasaway na anak. Mukha ng krus ng iyong lasinggero at mga bungangerang asawa. Di kayo ng mga bagong mukha ng krus? Krus ng mga maliligalig na pari. Nalakas ang inyong tawa, pagka pari ang pinag-uusapan. Lahat tayo may kanyang-kanyang pinagdadaan ng krus. Pero anong sabi ng ikalawang pagbasa? Tingnan nyo ang sabi. Paalaala ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipinagmamapuri. Tanging ang krus ang kanyang ipinagmamalaki. At ang krus, sadyang pinapasan, sadyang niyayakap. Ang krus, inilalagay sa balikat. Yun ang kaugnayan niya sa mabuting balita. Ang sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Alam po ba ninyo yung pamatok? Mayayaman na kayong lahat, hindi nyo alam yung pamatok. Oo. Ang pamatok, yan yung inilalagay na kahoy sa likod ng baka o kalabaw para maghila ng paragos, maghila ng pang-araro. At kapag ka ang pamatok ay bagong patong sa balikat, masakit. Pero ang pamatok ay humuhulma sa likod ng baka at ng kalabaw. Diga? Kaya nagkakabukol. Ibig sabihin, yung pamatok ay humulma sa kanya. Humugis na sa kanya. At kapag ka binigyan mo ng bagong pamatok, masakit. Ang krus na pinapasan mo ngayon, kapag bago mong pasan, mahirap. Masakit. Pero kapag inari mong iyo at niyakap ang iyong krus, huhubog yan sa iyo para maging mabuting tao. Kaya sabi ni Jesus, wala namang sinabi si Jesus na lumapit kayo sa akin at aalisin ko ang inyong mga pasanin. Wala. Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa aking mga nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Walang sinabi si Jesus na tatanggalin ang ating pasanin. Walang sinabi si Jesus na tatanggalin ang ating mga krus. Pagpapahingahin tayo, oo. Bakit? Upang magkaroon tayo ng lakas na muling pasanin ang ating mga krus. Yun ang magandang dasal pagdating kay Padre Pio sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo po ang aking pananampalataya. Palawakin mo po ang aking pag-asa.
palaguin mo po ako sa aking pag-ibig upang mapasan ko ng may lakas ang krus na iyong ibinibigay sa akin. Dahil tanging sa krus, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Ang 50 taong buhay ni Padre Pio, higit pa, bago magkaroon siya ng mga sugat, siya'y sakitin na. Marami nang ayaw na siya'y maging pare. Dahil nga siya'y sasakitin. Tapos noong siya'y naging pare, tumanggap ng mga sugat ni Kristo, sa buong 50 taon, niyakap niya ang mga sugat na ito, hindi sa pagmamalaki, hindi para ipagyabang, kundi para maging kakabit na kaugnay sa pinakamalapit na karasan ni Kristo. At ang mga sugat na iyon, ang mga pamatok na iyon ni Padre Pio, ang krus na iyon ni Padre Pio, ang unti-unting humubog sa kanya para maging mabuting tao. Si Padre Pio po'y mainitin ang ulo. Si Padre Pio po'y magagalitin. Pero hindi hadlang iyon upang mayakap niya ang kanyang krus at hubugin niya siya nito upang maging banal na tao. Ang ating sakit, ang ating sama ng loob, ang mga hinanakit sa buhay, ang maraming problema, ang maraming isipin sa pamilya, sa mga anak, ang maraming isipin sa bahay, lahat ito'y krus. Pero kapag kaniyakap natin ito ng may pagmamahal, tulad ni Kristo, tulad ni Padre Pio, huhubog ito sa atin upang tayo'y maging mabuting tao. Upang tayo'y maging mga banal na tao. Sa banal na misang ito, habang ating pinararangalan si Padre Pio at ipinagdadasal lahat ng mga krus na mayroon tayo sa buhay, hilingin niyo po kay Kristo, siyang tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin ninyo, ibulong niyo sa Kanya, Panginoon, palakasin mo po ang aking pagtitiwala sa iyo. Hayaan mong sa aking maraming krus at tiisin sa buhay, sa mga problema at mga pinagdadaanan, sa mga kasalanan at pagkakamaling nagpapabigat sa akin, hayaan mong makayakap ako sa iyong krus, nang sa gayon, maging magaan ito at makahubog sa akin upang maging mabuting tao, tulad mo, tulad ni Padre Pio. Magsitayo po lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto, maghuhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mawain, pakinggan mo nawa ang aming pagdulog sa iyo at ang iyong habag nawa ay maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating napakinabangan, sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan na inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami lubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming lahat. Ngayon at Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kasama ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa pag-ibig, pangalan mo, mapasangit ang kaharian mo,
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa pagkat iyong pangahiyan at ang kapangyarihan at ang mapurihan mapagkailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, nagagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Every nation, tongue, and people, find the light within your word. Scattered from the sons and daughters, find a home in your dear Son. Like a flame, my hope is burning. May my soul arise to you, source of life that has no ending. On life's path, I trust in you. God so tender and so patient, dawn of hope you care for all. Heaven and earth are recreated by the Spirit of life set free. Like a flame, my hope is burning. May my soul rise to you, source of life that has no ending. On life's path, I trust in you. Source of life that has no ending. On life's path, I trust in you. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
nang may ikatlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nabubuhay at nangangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayong September 23, ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mga oras po ng ating misa ay ngayong ika-6 ng umaga na may healing mass at liturgy na may paggagawad ng langis, ika-9 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-2 ng hapon at ika-4 ng hapon at ang isa pang healing mass at liturgy na may paggagawad ng langis. Ang misa kung selebrada sa ika-9 ng umaga ay pangungunahan ng Apostolic Nuncio ng Pilipinas. Kayo pong lahat ay nanyayahang makiisa. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas sa simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa sa ganap na ika-9 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Isusunod po kaagad natin pagkatapos ng pagbabasbas ang liturhiya ng pagpapagaling na may paggagawad ng langis at pagpaparangal sa mga relikya ni Padre Pio. Ginagawa lamang natin ang pagpaparangal sa relikya at pagpapahid ng langis isang beses sa isang taon ngayong kapistahan niya. Mamaya pong hapon ay pagpapahid lamang ng langis. Inuulit natin sa mga nagnanais na mag-alay ng rosas, mamaya po pagkatapos ng healing liturgy, yan ay ating din babasbasan at iaalay kay Padre Pio para po sa ating kahilingan sa pula at pasasalamat naman sa kulay na puti. Sa diwan ng papapasalamat, nais nating pasalamatan kayong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, ang mga sumusubaybay sa Facebook page, gayon din sa lahat ng ating mga tagapaglingkod dito sa altar, sa ating NSPP Children's Choir, at sa ating confraternity at Shrine Ministry, gayon din sa ating PPC, mga BLC, mga ministry heads and organizational heads. Pasasalamat din sa lahat ng ating benefactors, mga kaibigan at mga parishioners at ang ating mga staff. Gayon din po sa lahat ng nagpamisa at mga donors at sponsors mula sa iba't ibang lugar. Pasasalamat lagi at panalangin sa ating Hermano Mayor ngayong taong ito, ang Ginoo at Ginang Rene at Erin Lantin at mga kanyang pamilya.
Nais din nating pasalamatan ang ating mga nakasamang pari ngayong unang misa sa karangalan ni Padre Pio. Salamat po, Fathers. At ang ating mga diakono na naririto, palakpakan po natin ang lahat. At sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Glayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay ating aawitin ang awit kay Padre Pio habang ipinapasok ang kanyang mga relikya. Ating hilahin ang buhay na banal ng sampari kay Kristo'y lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. Taon niyang dinala. Ialintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Petrechina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Palakpakan po natin si Padre Pio. Tulungan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa aming Diyos Ama. Simulan po natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may paggagawad ng langis at pagpaparangal sa mga relikya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagsisihan po natin ang ating mga nagawang kasalanan, tayo pong lahat. O Diyos Diyos ko, ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kanila nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita. Ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ang kasalanan. Ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipinadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mong muli ang inyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling sa tulong ng pananalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong Santo Padre Pio. Pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paging dapatin ng Panginoong magpahayag
balita sa sangkatauhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari, ngunit di siya gumaling, bagkos naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili. Kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad. Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa inyong damit. At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae ay natatakot at nanginginig. Palibhasa'y batid kung ano ang nangyari sa kanya. Ay nagpatira pa sa kanyang paanan at pinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Tuwing ika-23 ng buwan, tayo po ay nagbabahagi ng kwento ng kagalingan. Ngayong buwan ito, sa kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo pinapaalalahanan na ang bawat panalangin ay may kalakip na tugon. Hindi man agad-agad, ngunit ang Diyos ay laging nakikinig at kumikilos sa kanyang tamang panahon. Sa araw na ito, pakinggan natin at panoorin ang isang patunay ng pananampalataya. Kwento mula sa lungsod ng Santo Tomas, isang kwento ng pagtsatsaga, pananalig at pag-asa na pinatibay ng kanyang debosyon kay Santo Padre Pio. Pakinggan po natin panoorin si Ginang Donna Gay Opulencia. Ang bawat panalangin ay may kalakip na tugon. Hindi man agad-agad, ngunit ang Diyos ay laging nakikinig at kumikilos sa kanyang tamang panahon. Sa araw na ito, pakinggan natin ang isang patunay ng pananampalataya. Ang kwento ni Ginang Donna Gay Opulencia mula sa lungsod ng Santo Tomas. Isang kwento ng pagtsatsaga, pananalig at pag-asa na pinagtibay ng kanyang debosyon kay Santo Padre Pio. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Donna Gay Villegas Opulencia, taga-Poblacion 2, Santo Tomas City, Batangas. Nakilala ko po si Padre Pio nung nagsisimula pa lang kasi ang mami ko ang laging kasama ni Father Dale na nagsusulisit, nagbubuo nitong parokya ng Santo Padre Pio. So doon ako namulat na lagi akong sinasama ng mami ko dito pag may mga okasyon. Ang kwento kong ibabahagi sa inyo ay composed of 3 parts or series of 3, kumbaga. And the title will be Pray, Hope, and Don't Worry. So yung pray ko sa series 1 na aking isi-share sa inyo ay yung nakilala ko yung asawa ko. Nagdi-deliver ako noon dati ng St. Padre Pio cookies. After ko mag-deliver, pumupunta ako dito sa Chapel of Reconciliation at sinasabi ko, Santo Padre Pio, wala ka pa po bang ibibigay sa akin? Hanggang sa yon. So, patuloy akong nagdasal hanggang sa one time, eto na nga, pinakilala na sa akin itong husband ko ngayon. So,
Nagulat ako dahil lahat ng mga memories namin, mga significant events sa buhay namin mag-asawa ay dito nangyari sa simbahan ng Padre Pio. 3 days pa lang kaming magkakilala, dito niya ako niyaya at nag-grocery kami. Habang nagro-grocery, hinawakan niya yung kamay ko. And so sa maikling panahon ng pagkakakilala namin, for a few months lang, after 7 months, kinasal na kami. Napaka-significant ng kasal namin kasi it attended by 14 priests. So lahat po ng significant events namin dito nangyari at nandyan si Padre Pio. Series 2 naman, Hope. I got married at the age of 43. 2 months after, I already got pregnant sa baby ko. And yung anak ko ay bunga rin ng aming debosyon kay Santo Padre Pio. The baby was conceived during the visit of the heart relic. I remember, it was the second night. Nagro-rosary kami. Noon, that time, wala pang masyadong tao nun dito. Nandun lang kami sa isang tabi, hinawakan niya yung kamay ko, and then suddenly, bigla na lang naiyak ako. And I felt something na kakaiba. It was my first time na maramdaman yung ganung kakaibang feeling. Sabi ko, siguro yun yung time na bumaba talaga yung Holy Spirit. At sige, pagbibigyan na kita. Kasi sabi ko noon sa Panginoon, Lord, since I am already 43 years old, hindi ko po alam kung anong plano nyo, kung bibigyan nyo ba ako ng anak or hindi. Ang hope ko is, Lord, ikaw na pong bahala. Lolo Pio, kayo na pong bahala kung bibigyan nyo po akong anak or hindi po. And then yun, I named her after Padre Pio, Francesca Amor. Francesca comes from Lolo Pio's name, and Amor means love. And love comes from the heart. And then series 3, Don't Worry. 2022, nung may makapa po akong lump sa left breast ko. And then 7 months after pa, nung na-realize ko na, sige na nga, kailangan ko nang harapin to. So I was diagnosed with breast cancer stage 1C. When I received the biopsy result, hindi ako umiyak. Ang ginawa ko, pumunta ako sa kwarto namin, lumuhod ako, and then nagdasal ako. Sabi ko, Lord, don't worry. I will accept this, my cross, wholeheartedly. Full of love, trust, confidence, and joy. Yun ang sinabi ko. Napaisip nga ako kasi sabi ko, talagang si Lord pang magwo-worry. Kasi sabi ko, Lord, don't worry. And then nung sinabi ko sa asawa ko, ang sabi ng asawa ko, okay lang yan, kaya mo yan. Sabi niya ganun. Kasi iisipin mo, tao ka, hindi ka naman robot, lahat naman tayo magkakasakit. Sige lang, magpakimo ka lang, gawin mo kung anong sasabihin ng doktor. So, very light. Every 23rd of the month, yun ang ginagawa kong maintenance. Pumupunta kami dito at nag-healing mass kami. Habang nasa MRI ako, nakikita ko yung itsura niya na nakatawa. Akala ko talaga hindi maganda yung magiging resulta ng MRI. Pero nagulat ako dahil normal lahat. Kaya sabi ko, totoo pala talaga yung pray, hope, and don't worry. Pinoperahan ako, tinanggal yung left breast ko. And then that's it. After nun, wala na, tapos na. So, tuloy ang buhay. So, siguro ang masasabi ko talaga, do not be anxious for tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. If we will mean it, if we will do it, it will really happen. And it works. If we will just simply trust the Lord. My name is Francesca Amor Villegas Opalencia. I am 6 years old. You know why my mom got healed quickly? It's because I pray for her. Today and every day, I always pray for her. Mom said kids like me have a very special place in Jesus' heart. So, for all of you who are sick, just pray to Jesus. To pray to Lolo Tomas de Aquino, Lolo Pio, and Lolo Ezequiel Moreno. They are good guys. So always remember, Jesus loves you. Mama Mary loves you. Papa Joseph too. Thank you po. Bye. Ang karanasan ni Ginang Donagay ay paalala sa ating lahat na ang Diyos ay laging kumikilos. Gaya ng sinabi ni Padre Pio, manalangin ka, umasa, at huwag mag-alala. Maawain ng Diyos
at diringgin niya ang iyong panalangin. Salamatan natin ang Diyos sa kanyang ginawa kay Ma'am Donna Gay sa pamamagitan ni Padre Pio. Kung kayo po ay may mga kwento din ng kagalingan ng Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio, kayo po ay makipag-ugnayan sa ating opisina upang maibahagi rin naman ang inyong kwento sa mga taong nangangailangan din ng pag-asa. Ipagpapatuloy po natin ang ating liturhiya. Tayo po ay tatayo. Aawitin natin ang Come Holy Spirit bilang tanda ng pagtawag sa Kanya, siyang totoong nagpapagaling. Sa pamamagitan ni Padre Pio habang umaawit, itataas po natin ang ating kanang kamay, tanda ng pagsuko sa Diyos, at ang kaliwang kamay tatapat natin sa dibdib, tanda naman ng kababaang loob sa paghingi ng kagalingan mula sa Kanya. Sa katahimikan, patuloy tayong mananalangin sa paghingi ng kagalingan sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Ama naming bukal ng pagpapala, Ama naming bukal ng buhay at kagalingan, kami po ay dumudulog sa iyo para sa amin at sa lahat ng aming mga kapatid na ngayon ay dumaranas ng magkakaibang mukha ng pagkakasakit sa aming kaluluwa, diwa't kalooban at sa aming katawan. Hilumin mo kami, Panginoon, upang ang aming pagnanais na maging kalugod-lugod sa iyo ay maipagpatuloy namin sa pamamagitan ng aming paglilingkod sa aming kapwa-tao. Hilumin mo, Panginoon, ang aming kaluluwa. Bigyan mo kami ng magandang inspirasyon upang makatulog sa sakramento ng kumpisal, makahingi ng tawad sa pari, makapagbigay ng pagsisisi at pagtitika upang ang aming kaluluwa ay maging malinis gaya ng iyong pagkagawa sa amin. Hilumin mo din kami, Panginoon, sa aming mga kalooban at diwa. Alisin mo lahat ng aming alalahanin, ang mga bagay na nagpapahirap, ang mga pangyayari at mga bagay na nagiging hadlang upang kami makatulog ng maayos sa dami ng aming isipin. Payapain mo ang aming kalooban, alisin mo ang aming galit, ang aming inggit, ang masasamang aming mga nararamdaman upang magkaroon ng puwang ang pagmamahal, ang pag-unawa at pagpapatawad. Ngayon din, Panginoon, hilumin mo ang aming katawan, ang mula ulo hanggang talampakan, kaming iyong nilikha bilang iyong mga kalarawan ay panumbalikin mo sa kalusugan. Ang aming mga sakit mula sa aming ulo, sa aming katawan, sa aming mga kasukasuan, ang aming mga buto, ang lahat ng namamaga, ang lahat ng sumasakit, gayon din lahat ng may mga kanser, lahat ng may mga leukemia, lahat ng may mga pinagdadaan ng mahihigpit na sakit sa puso, sa lahat na aming nararamdaman ngayon, Panginoon.
ang iyong mapagpala at mapagpagaling na kamay ay hinihingi namin. Hipuin mo kami upang ang kagalingan ay aming makamtan, upang ang kaginhawahan na aming ninanais ay maramdaman at maibsan ang aming mga pinagdadaanan habang ipinagdadasal na kami maging malakas sa pagpapasan nitong mga bagong mukha ng krus ng pagdurusa at pamimighati. Halina Panginoon, kami ay nagsusumamo ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng mga biyaya ni Santo Padre Pio, aming patron, makamtan ang lahat ng kagalingang aming ninanais sa aming buong pagkatao. Gayon din Panginoon, kami nananalangin para sa aming mga kapatid, mga kamag-anak, magulang, mga kapitbahay, kaibigan, mga katrabaho, at mga kakilalang hindi makaparito dahil nasa banig ng karamdaman. Sila rin Panginoon ay hipuin mo ng iyong mapagpagaling na kamay upang kaming lahat ay laging makadulog sa iyong pagpapala at kagalingan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng katawan, liwanag ng kaisipan, at sa pamamagitan ni Padre Pio, pagkalooban ng kagalingan sa lahat ng aming karamdaman kung ito'y iyong kalooban. Ang panalangin ng makainang pagmamahal ni Maria ay aming hinihingi upang kami madalas sa iyong pagkakandili ng laging umasa at hindi mag-alala sa mga bagay na aming nararamdaman at nararanasan. Halina Panginoon, pagkalooban kami ng kagalingan, at ang lahat ng ito'y itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ng matinyas at mapagpalang pangalan ni Kristo, Diyos na naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Panalangin para sa pagpapagaling. Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik ng aking kalusugan. Dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis nyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matyaga sa pagtitiis sa pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo't higit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ang aking sarili, na makisalo sa banal na misa, kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alis niyo po sa amang kaligalig sa akin.
sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Habang iginagawad ang pagbabasbas ng relikya ni Padre Pio, tayo po ay patuloy na mananalangin para sa kagalingan natin at ng ating mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan po ni Santo Padre Pio, sa relikya ng kanyang guwantes na may bahid ng dugo, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay gagawin natin ang pagpaparangal sa mga relikya at ang paggagawad ng langis. Gagawin po natin ito ng tahimik. Hindi niyo po kailangan magsiksikan. Tayo po ay maraming mga tagapaglingkod na tutulong sa atin. Bawat po mga pitak ng ating mga dito sa simbahan ay magkakaroon ng 2 pila. May mga lay minister sa unahan para po may hawak ng relikya. Hindi nyo kailangan magtagal para magdasal. Tayo lang po ay hahawak, hihipo. At sa likod noon ay merong 2 pari at diakono na maglalagay ng langis. Pagkatapos po noon, paglapit ninyo sa mga pari at diakono, ilalahad ninyo inyong 2 palad, lalagyan kayo ng langis sa ulo o sa noo, at sa inyong 2 palad, kayo na po ang magpupunas nito, maghahaplas sa bahagi ng inyong katawan na nangangailangan ng kagalingan. Pagkatapos ay babalik tayo sa ating mga upuan at doon po tayo mananalangin ng pagpapasalamat at patuloy na kahilingan ng kagalingan. Tayo po'y gagabayan ng ating mga ushers. Tahimik po nating gagawin ang bahaging ito.
Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas sa mga religious articles. Inyo pong hahawakan ang inyong mga pababasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Tuwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat. Lagi po kayong mag-iingat. Ang susunod pong misa mamayang alas 9 ng umaga, pangungunahan ng Apostolic Nuncio sa Pilipinas at ng ating mahal na Arsobispo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.